So, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Miate Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about serving the Lord as a family. Our scripture is all about Joshua chapter 24 verse 15, NIV version. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. ASND version. Ngunit kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ng kung sino ang iyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na paglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog Euphrates o mga Diyos ng mga Amoreo na nakatira sa lupain na ito. Ngunit para sa akin at sa aking sambayanan, maglilingkod kami kay Yahweh. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? Etong verse na ito ay nagmula sa Joshua chapter 24 verse 15. Ito ay isang deklarasyon ni Joshua tungkol sa kanyang pagpili at pagpapasya na maglingkod sa Panginoon kasama ang kanyang sambayanan. Ito ay binibigkas sa harap ng buong Israel upang hingkayatin na magdesisyon kung sino ang kanilang paglilingkuran at ang mga Diyos ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng kanilang mga ninuno o ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. So ang verse na ito ay nagsisilbing paalala at hamon sa bawat mananampalataya na piliing maglingkod sa Diyos ng may katapatan at dedikasyon anuman ang piliin ng iba. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, ang first teaching po natin is we are God's missionary and leaders to our family. So, yung bawat miyembro ng pamilya, lalo na ang mga magulang ay tinawag na maging misyonaryo or missionaries at leader sa kanilang tahanan. So, yung responsibilidad na ito ay nagsisimula sa ating mga sariling tahanan at kung saan tinuturuan natin ang ating mga anak at kapamilya tungkol sa Diyos. So, yung pagbabahagi ng ebanghelyo at pagpapakita ng buhay ng may pananampalataya ay nagsisimula sa loob ng ating pamilya. So, yung bawat miyembro ay may tungkuling maglingkod bilang isang liwanag na nagdadala ng pag-asa at kaligtasan. So, sa kanilang sambayanan. So, ang pagiging misyonaryo sa loob ng ating pamilya ay nangangahulugang pagpapakita ng halimbawa ng pananampalataya, pagmamahal, at dedikasyon sa Diyos. So, bilang mga leader, tayo ay may responsibilidad na ituro at hingkayatin ng bawat miyembro ng ating pamilya na magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. So, yung ating mga aksyon at salita ay dapat magpakita ng kabutihan at kabanalan na nagtuturo at nagdadala sa ating mga pamilya sa tamang landas ng pananampalataya. So, next naman po is serving the Lord together as a family is our top priority. So, yung paglilingkod natin sa Panginoon bilang isang pamilya ay dapat maging pangunahing layunin ng bawat tahanan. So, yung pagkakaisa sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos ay nagdudulot ng kalakasan at pagpapala sa bawat miyembro ng pamilya. So, yung pamamagitan ng sama-samang panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsasagawa ng mga gawaing espiritual, ang pamilya ay nagiging mas matibay at nagiging mas magandang halimbawa sa komunidad. So, yung paglilingkod sa Diyos bilang isang pamilya ay nagpapakita ng ating dedikasyon at pagpapahalaga sa ating pananampalataya. So, yung pagkakaroon ng regular na oras para sa sama-samang pagsasamba at pag-aaral ng Biblia ay nagdudulot ng malalim na relasyon hindi lamang sa Diyos kundi pati na rin sa atin or bawat isa sa atin. So, yung bawat miyembro ng pamilya ay nagiging bahagi ng isang malaking layunin or mas malaking layunin at nagkakaisa sa paglilingkod sa Diyos at sa kanilang komunidad. So, our last teaching naman po is our spiritual legacy is our greatest joy now and throughout eternity. So, ang ating spiritual na pamana or
spiritual spirit ay ang pinakamalaking kagalakan na maaari nating ipasa sa ating mga anak sa mga susunod na generation. So, yung pagtuturo ng mga halaga ng kaharian ng Diyos at pagpapakita ng halimbawa ng pananampalataya at pagbabahagi ng mga kwento ng kabutihan ng Diyos ay nagbibigay ng malalim na ugat ng pananampalataya sa ating pamilya. So, yung spiritual na pamana ay nagiging gabay at inspirasyon sa sa ating mga sa ating mga anak ay magdadala at apo ay magdadala ng tamang landas sa kanilang buhay. So, yung bawat takbang na ginagawa natin ngayon upang ipasa ang ating pananampalataya ay may pangmatagalang epekto at magdadala ng kagalakan at pagpapala sa hinaharap. So, yung mga aral at halimbawang ipinapakita natin sa ating mga anak ay nagiging at magiging gabay at inspirasyon sa kanilang sariling paglalakbay sa pananampalataya at ang ating spiritual na pamana ay isang kayamanan na hindi nasisira at nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan na magtatagal magpakailanman. So, dadako naman po tayo sa ating application. So, yung first application po natin is start praying for the salvation of each our family members. So, yung panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pagdadala ng bawat membro ng pamilya sa ating kaligtasan. Alam naman natin yon, kasi dapat nating isama sa ating mga panalangin ang bawat isa sa ating pamilya at hinihiling sa Diyos na buksan ang kanilang puso at isipan upang tanggapin si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. So, yung regular na panalangin para sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay ay nagpapakita ng ating malasakit at pagmamahal. So, ang panalangin ay hindi lamang para sa kaligtasan, kundi na rin sa kanilang paglago sa pananampalataya. So, sa paglago natin spiritually, so ang bawat hakbang sa kanilang spiritual na paglalakbay ay dapat nating ipanalangin, hinihiling sa Diyos na gabayan sila at palakasin ang kanilang loob. So, sa ganitong paraan, tayo ay nagiging bahagi ng kanilang spiritual na pag-unlad at tagumpay. So, next is, share the gospel with our family empowered by the Holy Spirit. So, yung pagbabahagi ng ebanghelyo sa ating pamilya ay isang mahalagang tungkulin na dapat gawin ng may tapang at kahinahunan. Dapat nating hilingin ang kapangyarihan ng banal na espiritu upang magbigay sa atin ng tamang mga salita at pag-ibig sa pagbabahagi ng mensahe ng kaligtasan. So, yung ebanghelyo kasi ay isang mensahe ng pag-asa at buhay at ito ay dapat nating ipahayag sa ating pamilya ng may buong puso at dedikasyon. So, pamamagitan ng pagbabahagi ng ebanghelyo, tayo ay nagiging instrumento ng Diyos upang magdala ng pagbabago sa buhay ng ating pamilya. So, yung bawat pagkakataon na tayo ay makakapagbahagi ng mensahe ng pag-ibig ni Jesus ay isang hakbang patungo sa kanilang kaligtasan at espiritual na paglago. So, ang banal na espiritu ang magbibigay sa atin ng lakas at kaalaman upang epektibong maipahayag ang ebanghelyo sa ating buhay. So, lastly naman po is, last application natin is, serve the Lord and lead your family by example. So, yung pagiging halimbawa sa ating pamilya ay isang mahalagang bahagi para sa ating paglilingkod sa Diyos. So, yung bawat aksyon at desisyon na ating ginagawa ay dapat magpakita ng ating dedikasyon at pagmamahal sa Diyos. So, yung ating buhay ay dapat maging isang patotoo ng kabutihan at kabanalan ng Diyos. So, nagpapakita ng tamang landas sa ating pamilya at sa pamamagitan ng ating mga halimbawa, tayo ay nagiging inspirasyon na sa ating pamilya na maglingkod din sa Diyos. So, ang ating pagtitiyaga at katapatan sa paglilingkod ay magdudulot ng malalim na epekto sa kanilang pananampalataya at buhay. So, yung bawat hakbang na ating ginagawa upang maglingkod sa Diyos ay isang hakbang patungo sa mas malalim na relasyon sa Kanya para sa ating pamilya. So, lastly po, ang last part natin is discussion. So, our discussion is all about what practical steps should we take to lead our whole family to Christ. So, alam naman natin ang pamumuno sa ating
pamilya patungo kay Kristo ay nangangahulugan or nangangailangan ng dedikasyon, pagmamahal at tamang mga hakbang. Siyempre, una, dapat alam nating simulan sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin para sa kaligtasan ng bawat miyembro ng pamilya. Kasi alam natin ang panalangin ay nagbubukas ng pintuan ng kanilang puso at isipan upang tanggapin si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. So yung mga regular na panalangin para sa kanila ay nagpapakita ng ating malasakit at pagmamahal sa kanilang espiritual na kalagayan. So syempre, pangalawa, dapat nating ibahagi ang ebanghelyo sa ating pamilya ng may tapang at kahinathunan, hilingan ang kapangyarihan ng banal na espiritu upang gabayan tayo, kasi alam natin ang mensahe ng kaligtasan ay dapat ipahayag ng malinaw at may pagmamahal. So nagpapakita ng pag-asa at bagong buhay na inaalok ni Jesus. So yung bawat pagkakataon na tayo ay makakapagbahagi ng ebanghelyo ay isang hakbang patungo sa kanilang espiritual na kaligtasan at paglago. And lastly, dapat tayong maging mabuting halimbawa sa ating pamilya. Kasi ang ating buhay ay dapat magpakita ng kabutihan at kabanalan ng Diyos. So, nagpapakita ng tamang landas sa pamilya, ang ating mga aksyon at desisyon ay dapat nagpapakita ng dedikasyon at pagmamahal sa Diyos. So, yung pagbibigay ng inspirasyon sa kanila na maglingkod din sa Kanya, at ang bawat hakbang na ating ginagawa upang maglingkod sa Diyos ay isang hakbang patungo sa mas malalim na relasyon sa Kanya para sa ating pamilya.